Hey everyone, I'm Agent Lenny, the owner of Wonderfly Travel Agency. So, andito din si Ma'am. Siya po yung isa sa na-scam sa dummy account ng Wonderfly Travel Agency. So, yun guys, ang first step namin is pumunta po kaming cybercrime and then ngayon nandito kami sa BPI. Tapos, itatanong natin kay Ma'am kung ano pong ginawa niyang pagre-report dun sa dummy account ng Wonderfly Travel Agency. So, bakit nga ba Ma'am nag-report na po kayo sa account ng Wonderfly Travel Agency? Kasi nagsisearch kasi ako about ng pag-aano ng ano. Hello guys, so nandito naman tayo ngayon sa kung saan malapit yung bahay na ni Ma'am. Umalis tayo dun sa BPI. Gawa nga nung baka makapiright naman yung page ko dahil kung mapapansin nyo before, ay kinat ko po dun guys kasi may background music. So ngayon, ay papagpatuloy natin dito ang interview natin kay Ma'am Nana Scam dun sa dummy account ng Wonderfly Travel Agency. So gusto kong malaman nyo na nireport namin as an owner ang Wonderfly Travel Agency na nang-i-scam kasi ang only account lang ng travel agency ay kung saan po ito nakapost na meron na pong nakalagay sa logo na video call before book. So ngayon guys, gusto kong malaman nyo ang process na ginawa ni Ma'am at nagkaroon tayo ng action para sa scammer na yon. So ma'am, kwento naman po dito sa ating mga followers kung ano po yung ginawang action natin sa nangyari sa inyong pang-i-scam ng dummy account ng Wonderfly Travel Agency. Bali kasi ganito yon. Nagbubook po ako ng ticket para po sa papa ko from Bacolod papunta po ng Manila. Ngayon nakita ko po yung page ni Wonderflight na kung saan po yung mga pwede pong mag-booking sa eroplano. Ngayon, nung kinlik ko po yun, nag-message ako, meron naman pong nag-reply. Tapos, nung nag-reply siya, di meron na po kami conversation. Tapos, yung inano nga po niya doon, yung pangalan na Lenny May, Clevin, tapos may account number. Tapos, by step, in-instruct niya ako kung paano ako magta-transfer ng pera kasi para po sa booking. Ngayon, nagawa ko naman po yun. Tapos meron po ako mga screenshot ng payment, which is yung first payment ko is almost kulang-kulang 2,000. Tapos yung basta lahat-lahat po is 3,800. Nung nag-ano na po kami is okay na. Wini-wait ko po sa kanya yung copy ng ticket. Kasi okay na yung transaction namin eh. Ngayon, nung nag-message ako, nagulat na lang po ako. Yung last message ko na, ma'am, ano pong status? Wala na. Yung aking pong message sa kanya, could not send lang nakalagay doon sa messenger. Bali Bali yung pala nag-stop. opo, doon na po nag-stop. Nag-alala na ako. Ano yung travel tax po pala na sinasabi niyo? Nakapagpadala po ba kayo sa kanya? Parang may pina-add pa po siya, di ba? Opo, bali nung una kasi sabi niya promo, saka senior po yung papa ko. Bali ang hiningi niya lang po ng first payment is 1,985. Ngayon, akala ko na process na. Tapos sabi niya, ay ma'am, sabi niya after 5 minutes, nakalimutan ko po pala, meron po palang travel tax. Yun yung sinasabi niya, which is 1 plus na naman. Di, para po magtuloy-tuloy po yung natin, yung proseso at na-release ko na po yung ticket. Sige po. Sabi niya. Bali ma'am, 'di ba, pumunta tayo ngayon sa cybercrime. Ikwento na din natin sa kanila kung paano niyo din po na-report kasi nga gusto ko rin po. I mean, nauna na po ako mag-report dun sa cybercrime. Pero ang nire-request ng cybercrime po kasi is kailangan yung na-scam. Kaya po, inano ko si ma'am na mag-report po dapat siya sa cybercrime para po ma-shutdown sana yung Wonderfly Travel Agency. So, ikwento natin ma'am kung paano mo din po na-report yung Wonderfly Travel Agency na fake account. Bali po, pumunta po ako sa cybercrime. Tapos ngayon, ang requirements naman po na ito po yung binigay na Oo, papel. sige. Saka po, para maano po yung kung sino po yung nasa yung account number na binigay. Tapos para Tapos maano po yung na-confirm natin 'di ba po sa BPI na hindi ko po account yung nandun. Pero hindi lang pwede maibigay ng BPI kung kaninong account. Gawa nga ng may process po sila kung paano malocate yon. So ngayon, yung final po naming step na ginawa ay Bali, sabi po ni bank, waiting na lang po dun sa result dun sa ginagawa nila at ipo-forward po nila kay cybercrime para matapos na po. Kasi ang dasal ko po dito, sana last na po ako na mabiktima ng scammer na yan kasi grabe-grabe na po yung provision niya at saka po doon sa pangalan ng ano ni ma'am at yung kasi nakapost pa yung picture niya yung pangalan niya tapos yung business po niya. Yun po yung ano ko kung bakit talagang nagpunta na po ako sa cybercrime. Thank you po, ma'am. So, Okay. ngayon guys, ito po kasi si ma'am, kung makikita nyo, meron po akong posted sa page namin na as in, masama po yung mga sinasabi niya sa akin, tinawagan niya rin po ako, gawa nga nung na-scam po si ma'am dun sa fake na Wonderfly. Pero yung number ko kasi nakalagay dun sa account ng dummy account. So, ako yung tinawagan ni ma'am. Ayun, in-explain ko sa kanya lahat at inaya ko siya dun nga sa cybercrime. So, ngayon hanggang dito na lang po dahil ongoing po ang investigation sa cybercrime unit. So ngayon gusto ko lang po ipaalala sa mga followers ko na mag-ingat po kayo dun sa dummy account na Wonderfly Travel Agency. Dapat guys, bago kayo mag-book, make sure na itong mukha lang makikita nyo in Wonderfly Travel Agency. At kung pwede, tawagan nyo rin po ako sa number ko. Isa lang naman yung number ko guys, yung 0985. Nandiyan na rin yan sa page namin para i-confirm kung ako talaga yung kausap nyo. So ayan, mag-ingat po ang lahat. Thank you for watching.